Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back again to my YouTube channel. For today's video guys, bali gusto ko lang mag-share ng tricks kung paano ba natin mapapataas yung order processing rate natin dito kay Sitaw. So, kung baguhan ka pa lang ditong seller kay Sitaw, panoorin nyo itong video na ito para magkaroon kayo ng idea kung paano ba ako nagpa-process ng order dito kay Sitaw. So, para po sa mga baguhang nanonood dito sa aking munting channel, ah, magse-7 months na po ako dito kay Sitaw this coming November 7, 2023. So, ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo itong tricks na ito, baka sakaling makatulong sa inyo. So, tara, punta tayo dito sa aking account. So, papakita ko sa inyo kung paano ako nagpa-process ng mga order dito sa aking account. So, unang-una, bago tayo mag-process ng order, check muna natin kung ilan ba yung available balance na nasa ating wallet na pwede natin pang-pick up ng mga pending order. So, kung makikita nyo dito guys, may available akong 2,342.17 pesos. So, yan yung amount na pwede natin pang-pick up ng mga pending orders. So, pangalawa na kailangan yung tandaan dito sa pag-pick up ng mga order guys, lalo na kung baguhan ka pa lang, uh, importanteng tandaan nyo na dapat hindi kayo excited sa pag-pick up ng mga order. Pero kung baguhan ka pa lang, may mga dumating sa yung mga order na 10, 5, so pwede nyong i-process yun. Ang ibig kong sabihin sa tricks na itong gagawin ko, kung yung mga pending orders mo umaabot na ng mga 50, 40 or pataas pa dyan, so gayahin nyo na lang itong tricks na ginagawa ko para tumaas yung processing rate nyo guys. So ayun, na-check na natin yung available balance. Punta tayo ngayon dito sa mga pending orders. So click natin yung order. So kung makikita nyo dito guys sa mga order, pag once na clinic natin yun, nasa abuti na siya ng 107 pages guys. So nakamix na kasi dyan yung mga on the way and then bagong kakapik mo lang na mga orders. So halo na siya dyan. So ang gagawin lang natin guys para ma-filter yung mga orders na mga hindi pa natin na pa-process, i-click lang natin itong pending. Yan. Para ang lalabas lang ng mga dito sa mga pages is yung mga pending orders lang lahat. So click natin yan. So ayun. Kung mapapansin nyo dito guys sa baba, hanggang number 6 pages na lang siya. So ang laman ng bawat pages nasa 30 quantity. So yan, times nyo na lang. Yan yung pending orders ko. So kahapon, gusto ko lang bigyan kayo ng kaunting information. So nung October 27, yung huling araw na pwede tayong gumamit ng vacation mode, na-aim ko na yung 0 pending guys. Pero nung automatic na nag-on yung vacation mode, nag-off na pala yung vacation mode, sorry. Automatic na dumami bigla yung pasok ng order dito sa aking account. So after few hours lang, simula nung off yung vacation mode nung 28, inabot na agad siya ng 70 pendings. Kaya kung makikita nyo, dagsa yung pending order ko dyan. So ayan,
Ang gagawin lang natin guys sa pag-pick up ng mga order, tulad nga na sinabi ko, ang basis po ng pagko-compute ng processing rate ni Sitaw guys, hindi po siya nagbe-base sa amount ng product. Hindi siya nagbe-base dyan. So, kung mapapansin nyo, meron tig 800, meron kayo makikita ng mga tig 181.90, and then dito sa baba, kung mapapansin nyo, may tig 718.86. So, ayan, count as 1 lang siya, guys. Kahit pag-aano kamahal yung i-process mong order, count as 1 pa din siya. So, kasi isang order code lang siya, guys. So, ayan. So, wait lang. Order code niya, isa lang. So, ayan kung mapapansin nyo. Yan yung basis ng computation ng processing rate ni Sitaw. Naka-disregard dyan kung magkano yung amount ng i-process mo. So, basta importante yung quantity ng order code na ipinaprocess mo. So, ang gagawin natin dyan sa pag-process ko ng pending order, ang ginagawa ko dyan guys, simula ako dito sa last part, sa page 6. So, kung ganyan na yung kadami yung pending order nyo sa inyong mga online store, ang ginagawa ko dyan, pinipili ko yung mga pinakamababang amount. So, yan, pinipili ko sa dyan. Okay lang na laktawan nyo yung mga mahal muna dyan, guys. Ang dito sa ginagawa kong tricks, hindi ko pinapriority yung mga mahal. Hindi ko ina-apply dito yung first in, first out na pag-process ng order. So, ang unang i-process nyo para mas madami kayong ma-process ng mga pending order, unahin yung i-process yung mga mura lang. So, hanapin nyo lang yung pinakamura dyan sa mga pending order sa inyong account, yun ang i-process nyo. So, ayun ko. Kung makikita nyo, meron ako dito mga tig 100 plus. So, ito. Ayan. Ayan guys. Ayan. So, ayan yung unahin nating i-process. So, ayan. Para mas madami tayong ma-process ng mga pending order. Kasi pag nag-process tayo ng mas mahal, baka yung 2,000 natin, mga dalawa or tatlo lang, kung mga tig sa 700 yung ipipick up natin. So, hindi naman dito importante guys na unang pumasok yung order, yun yung ipaprocess mo. Kahit hindi mo i-apply yun dito, okay lang yun. Kasi pag tumagal naman siya dito ng 10 days sa ating mga account, pag naging aging na siya ng 10 days, automatic na sisitaw na po yung magpa-process niyan. Kaya kung medyo maliit lang yung puhunan nyo, gayahin nyo itong tricks na ginagawa ko para mas madami kayong ma-process ng mga pending order. So, ayan, bayaran na natin siya. So, pay and take deliver. So, ayan, kung makikita nyo dito, ayan, ito yung babayaran natin dyan guys, itong 730 pesos. Ang babalik sa atin after 18 days, itong amount na ito. Ayan, 781.10 pesos. Balik kasama na dyan yung 7% profit. So, ayan. So, bayaran na natin siya. Ayan, successful na. And then, pag nabayaran na natin siya, automatic na siyang mawawala dyan. Punta naman tayo sa ibang pages ulit. Maghanap ulit tayo ng mga murang product. So,
Ayan, kung makikita nyo naman dito ulit, yan. So, ganyan lang ulit yung gagawin natin. Mga mura lang, pa-priority natin. Kasi, sobrang dami na ng mga pending order dito sa aking account. So, dumagsa talaga yung mga pending order nung mag-off na yung vacation mode. So, ayan. Click lang natin yan. So, yan. So, kung ilan lang yung makaya ng ating nasa wallet balance. So, click natin to. Click natin kung kaya pa. So, ayun, 1,000. Kaya pa siguro. Dagdagan pa natin. Ayan. So, ito. So, check natin. So, click natin yung submit and pay kung kaya pa. Ayun, successful pa. Ayun. So, mawawala ulit siya dyan sa pages na yan. So, kung makikita nyo dito, meron pang natitirang isa. So, try natin bayaran kung kaya pa ba. Kasi pag hindi na naman siya kaya nung nasa wallet balance, may lalabas naman dyan. So, ayan. Ayan. Kung makikita nyo, lack of funds, ibig sabihin yan guys, ubos na yung amount na nasa wallet balance natin. So, hindi na siya kayang i-process. So, mag-wait na lang ulit tayo ng mga amount na pera natin na babalik sa ating wallet balance galing sa freezing money. So, ayan, check natin dito sa aking may wallet. So, makita nyo, 2 pesos na lang. 2.17 pesos na lang. Na ipang-process na ulit natin siya ng mga pending order. So, ganun lang yung gawin nyo guys para madami kayong ma-process ng mga pending order. So, gusto ko ipakita din sa inyo yung aking nasa dashboard. So, ayan, kung makikita nyo, 61.1% ako. So, medyo malayo pa. Lagpas ako dun sa minimum processing rate ni Sitaw, which is 55%. So, I hope na hindi siya bumaba pagdating ng evaluation dito kay Sitaw. So, ayan, kung makikita nyo. So, gusto ko rin i-check kung mali naggawa po kasi ako ng withdrawal dito kay Sitaw. So, check ko lang saglit. So, pending pa din. So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo. So, kung baguhan kang seller dito kay Sitaw, so panoorin nyo itong video na ito. I hope na may natutunan kayo dito kung paano ba mag-process ng mga pending order. So, kahit hindi nyo i-process yung mga malalaking amount, kung hindi nyo kaya, kung maliit lang yung puhunan nyo, okay lang yan. Kasi pagdating naman ng 10 days, si Sitaw na po yung magpa-process niyan. So, ayun lang. Kung bago ka pa lang dito sa channel kong nanonood, so maraming salamat. At kung ikaw ay gusto mong mag-join dito kay Sitaw, at napag-isip-isipan mo na ng mabuti, napag-aralan mo na kung paano ba nag-work si Sitaw, nasa description and comment section yung aking referral link. Mag-register ka na lang dyan and then i-message mo ako para ma-guide po kita kung paano ba kumita dito kay Sitaw. At kung may mga tanong ka related dito kay Sitaw, masasagot ko yan. So mag-message ka lang sa akin at willing akong i-guide ka simula sa umpisa hanggang sa dulo para maging successful yung journey mo dito kay Sitaw. So, ayun lang. I hope na may natutunan ka dito sa video na ito. Please consider like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat. God bless.